Imbis na maipasa, tila pinaasa lang umano ang mga manggagawa ng mga panukalang dagdag sahod ng Senado at Kamara. Nagturoan ang dalawang kapulungan kung bakit hindi yan naisabatas bago matapos ang kasalukuyang Kongreso. Nakatutok si Maki Pulido. Sa protesta, idinaan ng Kilusang Mayo 1 at ibang mga grupo ang kanilang galit dahil walang napalang ilang buwang congressional hearings para maisabatas ang aumento sa sahod. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Pumasa lang ang magkaibang bersyon nila sa kani-kanilang plenaryo pero di na pag-isa at naisabatas hanggang sa pagsasara ng 19th Congress kahapon. Paasa ayon sa mga labor group dahil tila walaan nilang intensyon ng Kongreso na isabatas ang dagdag sahod. Parang nagamit na kami sa eleksyon eh. Sabi ng Senado kahapon, kasalanan ng Kamara dahil gipit na sa oras nang ipasa sa kanila ang panukalang batas. Tumaas ang kilay ng Kamara. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Ayon sa Kamara, ang gusto ng Senado ay tanggapin lang ang bersyon nito na 100 pesos na dagdag sahod. Handa rin anya ang Kamara na sumalang sa bicameral conference para mapag-isa ang dalawang bersyon ng legislated wage hike. Hindi nabalitaan ni Arian, 25 anyos na construction worker, ang mga kaganapang ito. Pero ang malinaw sa kanya, hindi sapat kahit para sa mas maayos na pagkain ng sinasahod niyang 645 pesos na minimum daily wage dito sa Metro Manila. Yan ay kahit wala pa siyang binubuhay na pamilya. Pagtitipid mo ng mga gastusin po, pagtipid po ng halimbawa, instant noodles po, yung mga inuulam po ng sardinas. Pero mismong economic managers ay tutol sa legislated wage hike, 100 o 200 pesos man yan, dahil dagdag gastos nila sa produksyon na magpapamahal sa bilihin. Sabi ng KMU, sa halip kasing ipatong sa cost of production ng aumento sa sahod, ibawas dapat ito sa kita ng mga malalaking kumpanya. Ang mga maliliit na mga negosyo dapat alalayan ng gobyerno tulad ng pag-alalay nila sa mga foreign investor. Aware kami na dapat hindi siya matranslate sa inflation. So paano yun gagawin? Dapat ang binabawasan yung tubo ng kumpanya. 'Di ba? Binabaliktad nila 'yung argumento. 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike sa pamamagitan ng RA 6727. Ang batas ding yan ang nagbigay daan sa pagbuo ng mga regional wage board. Ang gusto ng mga economic managers, hayaan ang mga regional wage board na magtakda ng minimum wage depende sa rehiyon. Mas muraan nila ang mamuhay sa probinsya kaya tama lang na mas mababa ang sahod doon. Kung nakita naman natin for the past 36 years, ay barya-barya yung ating regional tripartite wage board na dapat sana i-correct nitong legislative wage proposal. Pero kwento sa akin ni Arian, natapos sa kursong Maritime and Tourism, sobrang baba naman ng sahod nila sa probinsya. Mahirap din po yung buhay sa probinsya. Maliit lang po yung doon sahod kasi provincial rate. Minsan po mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos yung sahod maliit lang po yung sahod. Ang kwento niya, sumasalamin sa ilang henerasyon ng mga galing probinsya na nakikipagsapalaran sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.